muna tayo ng cup noodles, mineral water. Dadalhin natin sa pasyente natin. So pumunta muna tayo ng Pure Gold. May mga manginasal din pala rito tsaka Jollibee. Punta lang ako ng Pure Gold para magdala ng pagkain sa kanila. Noodles, bila tayo ng cup noodles. Yung sa akin syempre yung spicy. Uy! Saan yung cup spicy noodles nila? Tapos bukas asikasuhin ko yung kanyang bill. Hot chicken. Nahanap ko yung nori na noodles na spicy. Masarap kasi yun. So noodles lang ako ngayon. Itong buy one take one, no? Tinapay, palaman. Ito. Bumili ako ng Quaker Oats, bumili ako ng palaman, bumili ako ng alcohol, bumili ako ng tissue. Yung tissue pang iwang sa puwet kasi nakakatakot. 'Di ba? Ingat na lang. Tapos mga kape. May mga kape rin dito. Maganda kay sugar free kasi nga tumataas yung sugar ko. Kaya sugar free talaga. Actually ayoko talagang magpuyat kasi bawal ako magpuyat. Kapag mataas yung sugar mo, iwasan nyo pong magpuyat. Pero makulit kasi ako. Wala kasing ibang tutulong magbantay doon sa pasyente natin. Kaya kailangan ko talagang magpuyat. Kung mataas sugar nyo, sugar free yung inumin nyo. Alam mo kasi po, kailangan ko contaminated to, bawal to humawak si buntis. Kasi bacteria to, baka makan yung baby mo. Saan yung CR mo rito? Hindi. Ina-flash ko sa CR. Patayin mo na sa Baby unit. Tapos, baka maligo. Di ba magkatabi tayo dun sa labas? Sa hospital ng National Kidney Transplant. Yan. So dito kami kumakain. Dito kasi sa gilid maraming kainan dito. Ayan. Bilihan ng ulam, ganyan. Yung ulam nila rito 45 sa gulay, sopas nila 35, yung mga karne nila 65. So pwede na rin. Yan pang tawid gutom. Pero pag napunta ka na sa ward, layo. Ayun o. Meron din naman Jollibee rito, Chowking, Pure Gold. Pero maglalakad kayo, ay pagpunta kayo sa Chowking, Jollibee, medyo malayo pagdating sa ward. Pero sa emergency, malapit lang. Yung Pure Gold pala rito, medyo malayo, kailangan mo sumakay ng tricycle. So dito guys yung ayan, doon yung yung Jollibee, Chowking, McDo sa building na yan. Tapos pag pupunta naman kayong Pure Gold, sakay lang kayo ng tricycle doon. Dito naman sakayan papuntang GMA Kamuning Station, MRT. Yan. So ganito dito. Bumili ako ng Jollibee para sa bantay ko. Tapos mineral water. Nalimutan ko kasi yung yung mineral, binalikan ko pa sa Pure Gold. Grabe ang laki ng nilalakad. Dati sa emergency malapit lang, pero sa ward na kasi kami ngayon, kaya medyo malayo talaga yung lalakarin. Pag tinamaan kayo ng leprosy or nagdadialysis na kayo, ito yan, NKTI, National Kidney Transplant Institute Diagnosis yata yan. Tapos dito yung emergency nila, yung entrance na yan, dyan kayo papasok. Pag una pa lang pero kailangan tumawag muna kayo sa kanila para ma-accommodate nila kayo. Yung dati dito kami pumasok ng isang araw, so doon na kami. Ang layo na ng lalakarin ko, doon na sa ward na. Dito kasi sa mga emergency lang yan, yung mga bagong dating.
Pero pag ayos na operahan na yung may leptopyrosis na dialysis na, so lilipat na kami doon sa may ward. Ang layo, medyo malayo-layo rin yung lalakarin, pero yon, thankful pa rin guys kasi na dialysis na yung ating pasyente. Onting sakripisyo na lang yung gagawin natin, tapos onting bantay para kahit pa paano makasurvive tayo. Saan ba yung entrance nito? Doon yata. Sa emergency kami dati kasi ayan oh, ang laki pala nito. Nasa may heart na ako, heart center na ako. Laki ng ospital nila, promise. Piling ko maliligaw ako. Ang laki ng ospital. Lakas ng aircon. Ito yung pasyente natin. Oh, makain ng lugaw. Ano yan? Araw-araw lugaw? Depende sa ano. Dapat kasi talaga lugaw yan eh. Ubusin mo yan para... Tapos ito pa yung pang dialysis dito. By Tuesday uuwi na rin siya. Sabi ng doktor, narinig ko, Marites, baka Tuesday pwede na ma-release. Ilang beses yan? 3 beses yung pagkain. Umaga, tanghali, gabi. Naka-diet kasi yan, kaya malakas yung aircon nila rito. May grocery na rin sila rito. Sila rito, mahangin, may aircon. Yung labasan nila ganito. Yung hallway. Rito ang lakas, talagang lalamigin ka. Tapat na tapat sa aircon, lamig. Ito yung pang dialysis. Ayan. Tapos yan yung sukatan ng ihi, so kailangan minomonitor yung ihi, kailangan nililista yan kasi kukunin to ng nurse kung ilang ml yung iniihi niya everyday, tsaka kung nakakailang diaper siya or nakakadumi siya sa isang araw. 6 AM to 6 PM yung monitoring ng kanyang ihi at saka diaper. So ngayon 1, 2, 3, 4, 5. Ngayong araw naka 5 diaper na siya, Day. Ngayong araw 2 liter sa isang araw ay natulog. yung ihi mo, nakailang ihi ka na? Lahat to ngayong araw lang to. Malakas na siya umihi kasi nakaka 300 ml na siya. Ayun o. Isang ihian lang niya yun. Isang ihian lang niya o naipon. Isang ihian lang. O di marami ka na umihi, okay na, normal na siya. Tapos yung pupo niya, ayan, every so ayan, so ganyan pag kapag na leptopyrosis kayo guys. So kailangan mag-ingat kayo sa baha. Pero yung dialysis niya, tapos na siya mag-dialysis. Yun na lang yung last dialysis niya, yung tinapon ko kaganina na na isang malaking bag at saka isang maliit na bag. Tapos monitoring ng pupo, yun na lang. Sa nila, ang lakas ng aircon. Libre aircon. Pero pag dito sisipunin ka kasi
Kailangan talaga malakas yung aircon para walang bacteria. Talaga mo talaga ngayon dito. Sobrang lamig. Ayun si Ling. Magaling ka na, wala ka ng sakit. Hindi ka na nilalagnat. Lang. Ayan, yung sakit niya sa tiyan, wala na rin. Ano na lang siya dextrose. Pero malakas ka na uminom ng tubig. Malakas na rin siya uminom ng tubig. Guys, so ang leptospirosis guys talaga naman curable to. Pero kapag napabayaan nyo to ng 2 weeks, pwede kang mamatay. So yun na nga guys, dumalaw tayo sa ating katrabaho, kaibigan dito na mayroong leptospirosis. So, bakit nga ba siya nagkaroon ng leptospirosis? Ano nga ba yung mode of transmission? Saan niya nakuha yung leptospirosis? So, dito sa amin sa tindahan, hindi naman kami binabaha. So, imposibleng magkaroon ng leptospirosis. Pero yung leptospirosis, hindi lang siya nakukuha sa baha. Ano-ano nga ba yung mga mode of transmission na pwede kang magkaroon ng leptospirosis? So una guys, sa baha. Baka lumulusong ka sa baha na meron kang sugat. Pangalawa, baka naman yung mga pinagkainan mo, nilalagay mo na lang or pinapatungan mo na lang dyan sa ibabaw at merong daga sa inyo. Possible na yung dagang contaminated ng leptospirosis ay naihian yung plato mo, yung baso mo, at saka yung pagkain na kinain mo merong ihi ng daga. Doon pwede kang magkaroon ng sakit na leptospirosis. So dapat talaga is iniingatan natin yung mga kinakain natin. Lalong-lalo na mag-ingat po tayo pag sobrang taas ng baha. So kahit maliit na baha lang yan, basta may sugat ka at yung tubig contaminated ng leptospirosis, pwede po kayong mahawa. Ang maganda dyan guys, bago kayo lumusong sa baha, uminom kayo ng antibiotic na piniprescribe ng doktor para hindi po tayo magkaroon ng leptospirosis. Pwede po kayo niyang kumuha sa mga health center. Ang alam ko, 2 tabletas noon is makakatulong na yon para to prevent yung pagkakaroon ng leptospirosis. Ano-ano nga ba yung sign and symptoms ng mayroong leptospirosis? Ito guys karamihan kasi sa mga Pilipino ngayon inaakala nila yung sign na lumalabas sa kanila meron lang silang trangkaso. So ganun yung nangyayari. Akala nila mataas lang yung fever nila kasi nga sobrang init, namumula yung mata at wala kang ganang kumain, matamlay ka. So akala nila is trangkaso lang. So yun po yung dapat nating iwasang isipin. So ang mga sign and symptoms po na meron kang leptospirosis, una guys, mataas yung lagnat mo. Pangalawa, lahat ng kinakain mo sinusuka mo. Suka ka ng suka. Pangatlo, wala kang ganang kumain. Talagang pinipilit mo na lang. Pang-apat, nagkakaroon ka ng muscle pain o sobrang sakit ng katawan mo, parang ayaw mo nang bumangon. Pang-5, yung mga mata mo talaga namang namumula na. Yun yung mga sign and symptoms na kadalasan nakikita sa isang taong may leptospirosis. So, yung iba naman inakaala ito na trangkaso lang. Pero kapag ito na yung nararamdaman mo, mas maganda po, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na ospital para mabigyan po kayo ng antibiotic. Kasi kadalasan kapag hindi po naagapan ang leptospirosis sa ating katawan, tumataas po yung ating creatinine. So yung creatinine po, pag tumaas po to, pwede po niyang masira ang ating kidney kung saan nafi-filter yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin. Kapag napabayaan nyo lang po ito, na tumaas ng tumaas, katakala nyo meron lang kayong mga may trangkaso lang kayo, ayan, within 1 week or 2 weeks, makikita nyo sa katawan nyo, pag nasira na yung kidney ninyo, magiging yellowish na yung color ng katawan ninyo. So, possible din kayong mamatay. Isa, 1 week pa lang yung kasama ko dito sa tindahan, talaga namang na-dialysis na siya. Kasi kung hindi siya idadialysis, kasi hindi siya nakakaihi, so kinabitan na siya ng catheter. 1 week pa lang yon na meron siyang sakit, nakatheter na siya. At na-dialysis na yan. Paano pa kaya kung tumagal to ng 2 weeks? Baka
hindi na makasurvive. So kadalasan talaga kinakamatay ng mga pasyenteng may leptospirosis ay hindi nila naaagapan yung sakit. Hindi nila na agad na-diagnose na meron silang leptospirosis. Kaya naman guys, yan kapag susulong kayo sa baha at pagkatapos yung sumugod sa baha, magkaroon kayo ng lagnat, tapos nag-chill na kayo, giniginaw na kayo, mapulan na yung mata ninyo, wala kayong ganang kumain, kung kumain man kayo, nagsusuka na kayo, tumakbo na kayo sa ospital at magpa-laboratory na kayo para makita kung meron kayong sakit na leptospirosis. Mas maganda na yung maagapan kesa sa huli na. Mas mahirap kasi gamutin kapag huli na. Mas marami na kayong procedure na pagdadaanan. Kasi kung maaagapan nyo pa lang to, antibiotic, pwede na kayong gumaling. Pero kapag hindi nakuha sa antibiotic, hindi bumababa yung creatinine ninyo, malamang idadialysis kayo. Saang ospital ba kayo pwedeng tumakbo in case na kailangan kayong dialysis dahil nga sa leptospirosis? Pwede kayo pumunta sa San Lazaro Hospital. Pero doon kasi guys, sobrang taasan ng case ng leptospirosis doon at marami na rin namatay doon. And second guys, sa may National Kidney Transplant Institute sa may Quezon City, sa may Kamuning. So doon tumatanggap sila. Medyo mahigpit lang talaga sila. Pero masasabi ko, sobrang maasikaso yung mga nurses doon at saka yung doktor. Based sa experience ko guys, talaga namang maya-maya chinecheck yung aking pasyente nung nasa emergency pa lang kami. And then, pwede rin kayong pumunta sa PGH. Alam ko, yung PGH ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin about sa may leptospirosis. Kasi nga ngayon guys, dahil nga sa walang tigil na pagbaha, talaga namang bumabaha at saka marami na rin yung nabibiktima ng leptospirosis. Ano nga ba yung babayaran kapag na-confine ka sa National Kidney Transplant? So, ngayon guys, kailangan talaga meron kayong PhilHealth. Napaka-importante ng PhilHealth. So, next upload ko ng video, sasabihin ko sa inyo kung may binayaran ba kami. Kasi ngayon, papalabas pa lang yung ating pasyente na nalepto. So, hindi ko pa siya masasagot. Pero bago ako umuwi, nilakad ko na yung kanyang PhilHealth. Kasi ako rin naglakad ng dialysis niya. Yung kanyang PhilHealth doon. So, ako rin. So, ako yung in-interview doon. So, soon sa next video natin, i-explain ko sa inyo. So, magkano rin ba yung binayaran. So far ngayon, wala pa akong idea kung magkano or kung meron bang babayaran o walang babayaran sa National Kidney Transplant. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. And maraming salamat. Sana supportahan nyo tong ating small YouTube channel, Chitsu Pao Family. At kung meron po kayong question or suggestion, mag-comment na lang po kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yung question nyo sa abot na aking makakaya. Pwede lang nyo po akong i-follow sa aking TikTok na Jan Ewi, sa ating Facebook page na Chitsu Pao Family. So don't forget, like, share at saka mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At yun lang, maraming salamat at see you on my next video. Bye-bye!